muna eh. Hintayin na lang yung eleksyon. Mabubulaga yung taong bayan eh. Kasi yung attempt ninyo na dadayain kunwari yung eleksyon at hindi satisfied yung taong bayan sa resulta. Kasi ganun yung mindset ng tao eh. Hindi bale, may eleksyon na lang eh. Bantayan na lang natin yung eleksyon, bumoto tayo, gusto natin yung ilagay natin gusto natin, and then, yun yung hope natin na baguhin. Nandun yung mode ng taong bayan. Eh kayo, mukhang dadayain nyo eh. Kasi nga, yung nagsasalita na may butas yung eleksyon eh, kinulong nyo eh. Pinapakulong nyo eh. No? Pinaaresto nyo. Imbis na you work with the person para masolusyonan yung kino-call out ng problema. Hanip kayo. What right have you to call yourselves na mga official ng baluktot? Sige, yung actions ninyo will result to people revolting against you. Kasi nga, you were warned. You were warned. You're being warned and then, wala eh. Maere kayo, mayabang kayo. Akala ninyo, kaya ninyo eh. Ang tao na masa, naku, yun yung iniiwasan nyo. Para tayo nun sa AFP no, ang iniiwasan natin na yung mga sundalo mismo. They take it to their own hands. Wala yung mga opisyal. Hindi na maniwala yung mga sundalo sa opisyal. Yun yung mahirap. Kasi pagka yung masa, lumaban, ay wala na. Talagang, and very vulnerable. Kasi ang isang tatayo dyan na leader, hindi ako tatayo na sa ganyan. Hindi ako. Nag-a-analyze ako. Pagka tumayo ng ang isang komunista dyan, naku. Because tahimik ang AFP, tahimik ang PNP, tayo ang komunista. Puta, patay tayo. Because the communists, as ever since, pagka may alitan sa barangay, wala yung hustisya, wala yung judge, wala yung politiko, wala yung mayor, wala yung barangay captain, wala, iba inaatupag. Yung military, walang paki. Ayaw, iniiwasan na mapusoy siya. Kasi yung karir niya. Karir niya, baka pag-initan siya ni mayor, pag-initan siya ni general, kaya hindi siya makikialam. Eh, simple lang yung alitan. Nakawan kunyari ng baka, ng kalabaw, o mga ganun ba. Boundary ng property. Dati nga NPA. Sino dito? Kangaroo court. Pang! Patay yung isa. Hustisya. Ano ka mo? Ninakaw ming kambing nito? Ninakaw mo? Makinig. Ito. Ninakaw ang kambing ni Gloria. Pagmasdan nyo, nangyayari sa magnanakaw. Bang! Patay. Yay! Sigaw ang tao. Justice. When there is nowhere to go, desperate people go to the one who they find who will defend them. Yun ang style ng NPA. Kangaroo court, matulin, desisyon. Mapunta NPA dun sa magagapas ng palay. Magagapas ng palay para sa mga And here we are. Halos tapos na pero magbabadya na naman mag-recoil, bumalik. And kung ang gobyerno ay hindi gagawin yung tama, delikado eh. Babalik ulit yung mga revolusyonaryo na grupo. Yun ang gusto naming iwasan sa FGF. Yun ang gusto naming iwasan. Okay. Kami pa masama eh. Shirley, FGF Canada, musta po sa premo? Thank you from FGF Canada. Evelyn Berina, magandang 2 a.m. Nasabi ko na. Mirna, 59, hello, good afternoon. Unsyano dito, Miguel. Happy Friday, sir. Kapdado, good afternoon po. God bless you. Thank you, Unsyano. Jing, Unsyano.
Matan, good evening po Sir Dado Cebuana, gayud ako. Magandang hapon sa iyo, Kap Dado, watching here from Singapore. Yan ang gusto nating gayahin, Singapore. Napakalit pero napaka-progresibo. Bakit sila nakaganyan? Kasi disiplina. Disiplina. Kailangan natin ng Lee Kuan Yew style noon. Dapat si Marcos na yon. Kaso nga, ewan, ano nangyari along the way. Abuso. Kultura rin kasi ang problema. No? Matan, good evening po sir. Cebuano, gayud ako. Thank you sa Singapore. Hulya Sabol. Hello Supremo, magandang hapon mula sa Riyadh, Saudi. Shoutout nga pala doon kanina kay Vilma Ong Hernandez. Okay? Vilma Ong Hernandez. Magandang gabi sa iyo, hapon. Taga Baguio. Nanonood daw siya lagi. Picture-picture kami kanina. At saka doon sa pagka lumalabas ako, lagi may Kap Dado. Oh. Nasabi ko, hindi ako yun. Hindi ako yun. Hindi po ako yun. Kapatid ko yun. Kakambal ko. Pagka, okay lang, lapit kayo. Pero sa harap wag sa likod. No? Wag sa likod. Baka mabikwasan ko kayo pagka sa likod. Wag yung biglang-biglang nalapit yung gugulatin nyo. Sa harap kayo pumunta. Okay, sumigaw kayo, Kap Dado. Ganun. Para tas picture-picture tayo. Okay. Hulina Fermin, good afternoon po Sir Dado. Magandang hapon mula sa Riyadh, Saudi. Hulya Sabol. Thank you my love of FGF. Good afternoon, General Supremo. Thank you, my love. Uwi ka na. Attend ka nung sayang dapat umattend ka nung natin, anniversary natin, April 9. Shout out anniversary ng FGF sa April 9. KKB tayo, attend yung gustong umattend. Sasabihin natin kung saan. Area Manila, no? So, yung mga nasa Visayas at Mindanao, gustong umattend, magpareserba na kayo ng barko nyo o ticket nyo, biyahe kayo para mas mura. Yung booking ba? Okay. Reynaldo Doble, good day Sir Dado Enrique. Jean, good afternoon Supremo Dado, watching from Dao, Pampanga. Kamusta sa mga taga Pampanga? Magparami kayo dyan kasi malapit sa Manila. Pag nilusob ang Manila, at least kayo susuporta. Eden Exconde, hello po Sir Dado, watching from Macau. Kamusta sa mga taga Macau? Tahimik dyan Joel Luna, Kadado, laban lang. Okay lang. Mugen, good afternoon Supremo. Charlie, FGF Canada. Yung mga OFW taga Canada, please connect to Commander Kevin. Thank you. Sabi ni Charlie, FGF Canada. Connect daw kayo kay Commander Kevin, no? Commander Kevin. Okay, Ma Salvador. Hi, Kap Dado sa lahat ng FGF, mabuhay. Thank you, Ma Salvador. Charlie, moderator ka na nga. Yan, para may, yan. Charlie, moderator ka na. Nari Smart, good afternoon po Sir Dado, watching in Okinawa, Japan po. I salute you po. Thank you. Nari Smart. Okay. Para iba-iba yung time zone. Yamaguchi. Shirley, thank you for waving. Thank you. President Bangag. Ganda ng account mo Kap Dado, kailan pa sakay on itong grupo nyo sa FGF hirap na ang taong bayan mas lalong nahihirapan pag may impeach si BP Inday dahil sila tamba, wala ng kalaban. Please, Kap Dado, action na po kayo. Mahirap kumilos, sa totoo lang. Pag kumilos kami, sa totoo lang ako gusto kong kumilos, no? Sa totoo lang ako gusto ko ng kumilos. Ang problema, ayokong makagulo. Ayokong makasira ng diskarte.
Kasi ang peg nung Inday Camp, harapin yung impeachment. Yun yung peg. Kasi pagka bumira ka ngayon, sasabihin, natatakot kasi mali eh. Now, ang doon, ang peg ngayon, she has to defend herself. That's why she prepared a battery of lawyers. No? Magaling na mga lawyer. Tatay niya, nandun eh. So, kung ikaw, bibirahin mo ngayon, guguluhin mo, masisira yung kamada ng lahat, nakasira ka eh sa plano. Hindi pwedeng ganun eh. Kinakailangan coordinated. So, yun yung problema ng FGF. Sa totoo lang, mga kababayan. Even if we have the numbers na paunti-unting nabibili yung iba na opera ng kabuhayan, opera ng ganito, ganun. Sa ngayon, ang inventory, sabi according to Commander Bukay is 15M. Okay. Ako kahit 1M lang eh. Okay na ako eh. No? Eh kahit nga 500,000 lang eh, okay ako eh. I will stand eh. Kasi alam ko na sa tama eh. Ang problema, baka makagulo eh. Kasi ang gusto nga nung iba, yung Route 54. Route 54. Eh ako, Route 83 ako eh. Oh, Route 54, Route 54, eh doon ka sa peaceful, legal, constitutional transition. Magkakaroon na election, midterm. Pagkatapos nun, magkakaroon ng 2028 election. Magkakaroon ng impeachment, dedepensa ang Inday Sara. Yun yung peaceful, legal, constitutional way of doing it. Ngayon, kung bibiglain mo, papasok ang FGF, hindi pwedeng ganun. Hayaan nyo yung taong bayan mismo magsabi na leche kayo, binaboy nyo lahat, pati hustisya, binaboy nyo, pati yung pagka nakita namin yan, makikita namin yung armed forces eh, na, yun, gagalaw ni armed forces. Kung yung mga tao sa armed forces eh, may konsensya pa. Kung wala, tsaka kami magiging relevant. Right now, makagulo kami. Kahit sabihin yung kumilos na hirap ng taong bayan. You tell that to them. You tell that to them. During campaigns, during mga raising of hands, pwede ba magsalita? Hirap na kami. Ngayon, iniisip nyo, eleksyon eh. Putang ina nyo, eleksyon iniisip nyo, kami hirap na eh. Yung ganun ba? Iniisip nyo impeachment eh. Both sides. Yung isa, prosecution. Yung kabila, defense. O, di ba? This is all politics. Sobra-sobra ang Pilipinas sa politika. Kaya nga, I do not want to touch on it. Gusto kong umiwas na sa politika kasi nga, sa akin, Route 83, maliwanag. Because itong Route 54 will only change the leadership. Will only change the players. Time out. Parang basketball. Time out. Duterte. Team Duterte. Pasok ngayon. Bagong candidates. Team Suka. Panalo. Hindi nakadaya. Nabantayan. Okay. So meron kang bago. Ilan yun? 9 lang. Yung dati. Tapos doon impeachment pa rin. May power itong kabila kasi may pere. Kung yung dati na pro-Duterte bumaliktad, what makes you think yung mga tatakbo ngayon sa clean slate ngayon na Team Suka walang babaliktad dyan? Yung dati nga, 12 eh. 12 ba? 12. Tapos nung nanalo na, maya-maya, ilan na lang natira? Sino natira? Ninchuk na yan. Si Bongo lang at si Bato nakikita ko natira eh. All the rest Shabby eh. Pumunta sa... Ngayon, ang gusto ninyo, blindly, Team Suka. Sige, bahala kayo. Boto nyo yan eh.
Ang sa akin, be wise na tignan nyo yung kaya ko sinabi, hanapin nyo yung tatak Duterte. Makatao, makabayan, makapilipino, walang ere, mabait. Kahit nakaposisyon, malalapitan mo, hindi magnanakaw. Umalis sa gobyerno, malit pa rin ang bahay. Walang magarbong kotse. Tao, trabaho lang. Yun hanapin nyo, hindi yung pangalan, hindi yung yung team suka. Tapos yun, maya-maya, makita nyo, babalimbing yung iba dyan eh. Babalimbing, ay hindi, wala, iyak-iyak na naman tayo. Tapos, boboto. Impeach si Inday Sara, anak ng toko, ayan. Kasi nga example na nga si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, President of the Republic, sumakay kay Inday Sara. Ginamit, oh. Ngayon naging presidente na, ano ngayon? Kunwari pa, huwag niyo impeach si Inday Sara. Pero may instructions nung kay pinsa niya. Putang, impeach niyo yan. Nang putya yan. Hindi papasok ICC. Maya-maya magsasalita yung mga tao niya. Papasokin yung ICC. Doble kare, sinungaling eh. Sinungaling. Ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Kaya okay, dito kayo. Ako, Route 83 ako eh. Maghintay ako. I will watch the defense kung umabot tayo doon. I will watch the elections. If it will be an honest to goodness election, I will vote myself. I will vote na ng pag-iisipan ko. I will blog about it kung sino yung sa tingin ko ang pwedeng i-endorse na tama. Pag-iisipan ko talaga yan. Hihimay-himayin ko. Tapos nun from there. Ang sigurado ko, di babaliktad dyan si Pastor Kibuloy. Yan, sigurado yan. Si Bongo, si Bato. Yung Mistako, si Kapuyan. Kasi kahit wala na sa pwesto, hindi niya binibiran Duterte. Yan yung Mistako na matino. Boto niya yung si Kapuyan. Kasi kahit niya wala na sa pwesto, hindi kagaya ng iba na pwesto. Tapos nung umalis na ang Duterte, putya, kung banata ng Duterte. Mga walang ya. Itong Mistako, si Kapuyan, kita mo, mahal na mahal siya ng mga indigenous people. Kaya okay lang yan, na iboto. Total, matakbo senator. Malayo. That is yung boto ko. Kaya palagay mo masasayang yung boto ko sa kanya at iisa lang akong boboto sa kanya, boboto ko siya kasi sa tingin ko, tama siya. May puso. Subukan ko naman siya. Hindi pa yan nakatikim ng Resolution 10. Hindi pa yan nakatikim. Hindi gaya ng iba, nakatikim ng Resolution 10. Alam ko, ipaglalaban niya yung mga karapatan ng mga Pilipino na marginalized. Karapatan ng mga Pilipino na masyadong ibinagsak. Alam ko, ipaglalaban niya yung lupa na maayos yung lupain, maging progresibo yung lupa ng mga indigenous people, hindi pag-interesa ng mga malalaking negosyante. That's why I want him there. Kung matutuloy eleksyon at kung mananalo, hindi siya dadayain. Kaya nga, I have to look at the others. Kasi iba sumasakay lang eh. Sumasakay lang iba. Okay. Kahit sabihin nyo sa akin, nung ko pa gusto, 4 na suspended na kami. Mario Joseph, 4. 4. Yeah, 1, 2, 3, 4. 4. Postponed. 4. Laging postponed. Naka-4 na. And I won't plan again. Kung meron man magpaplano dyan, sila bukay na lang, mga commander. Ako, ayoko na magplano. Tatayo na lang ako pagka gusto ko. Enough of planning eh. One sunny day, when I feel like it, I will stand up, declare
what I want to declare. And lahat ng tao na gustong sumama sa akin, sumama sa akin. Ganun na lang, wala na. Yung plano-plano, wala rin, hindi rin matuloy. Tumayo na lang ako pagkakailangan. Pero right now, I'm telling you, ayoko makagulo, panonoorin ko yung impeachment, the way it will unfold, panonoorin ko yung eleksyon, the way it will unfold. Yun yung mga trigger eh. No? Yun yung mga trigger na nakikita ko. Pero disunited ang Pilipino. Kanya-kanya yung mga tao. So we better unite. We better ngayon, ang visible kasi ito eh, Route 54 eh. Sorry yun ang tawag ko 54 for absence of ano. Route 54. Yun yung tinatahak ngayon eh. Lalaban legally. Yun yung peg ngayon. Lalaban legally. So, file. Kasi ginagamitan din nila tayo ng legal, so lalaban tayo legally. Okay. So, iwasan yung mga gulo-gulo na yan, yung mga ganyan confrontation. Sige. Ang sinabi ko naman kanina if you want this way, it means na aabot tayo ng eleksyon. It means na umaasa tayo magiging maayos yung eleksyon. It means na yung right natin na iboto yung gusto natin, hindi dadayain. Lilitaw yung gusto natin. Paano yung malaman yun? It means na mananalo si Inday Sara do sa impeachment. Okay? So, yun yung andun, closure kasi. Yun yung nakikita ko na parang gusto nila closure. Ma-declare na she was voted not guilty. Yun nga Kinakailangan pa ba yun? Alam namin yun, hindi ka guilty. Inday, alam namin yun, hindi ka guilty. Ang alam namin ang guilty yung mga boboto sa iyo. Alam namin guilty yung Congress. Alam namin guilty yung presidente. Silang lahat guilty. Ikaw lang hindi guilty dyan. We don't need a decision sa impeachment. We don't need them to declare you na you're not guilty. Pero what if umandar yung pera and then they vote you as guilty? Then what now? Revolution pa rin bagsak, di ba? Doon pa rin tayo sabi ko sa inyo, the longer that we prolong the agony, the more excruciating, the more painful it will be for the Filipino people. Because right now, the Filipino people are enduring the pain of survival. Survival mode ang tao Worried na yung Pilipino, stress yung Pilipino, yung matitino. Meanwhile, yung mga troll farm, bibilang ng pera. Wow, kita na naman ako. Instructions, birahin ko si si Pinoy Survivor. Uy, thank you mga Uy, nagre-relax kayo mga troll farm Hindi nyo na ako binibira. Ano nangyari? Ano nangyari sa inyo? Wala nang budget, no? Naubos yung budget. Ng mga walang niya kayo. Okay, no? So, how I wish na magkaroon ng settlement to. Di ba? Kung overhaul. Kung script to metal. Di ba? Properly, script to metal. Tanggalin mo lahat ng mga pati na yan, yung mga butas-butas na yan, kalawang na yan, tiktikin mo. Script to metal. Tapos nun, panibago na undercoat. Rust proofing. And then, ilang coating? 7. O 20. 20 kasama yung top coat. Yan, ang ganda niyan. Nampo dyan. Tapos bubulihin mo ang kintab ngayon ng Pilipinas. Hindi makukuha ng eleksyon. Hindi makukuha. I will go through elections. I will vote. Huwag niyo sayangin yung boto niyo. Bumoto kayo. Pero I am also, even if I will go through the elections,
I still have at the back of my head na pwedeng dayain to. Yung attorney nga nang question dun sa sistema ninyo, sinagot nyo ng aresto eh. So, ibig sabihin, may plano talaga kayong dayain. Kasi ang isip ninyo, hindi yung solusyonan yung question sa sistema nyo, sa proseso nyo eh. Naging defensive kayo eh. Ibig sabihin meron kayong balak eh. Psychologically, ganun ang dating eh. No? Kaya Comelec, anong niyan? Kahit kasuhan nyo ng kasuhan lahat ng bumabati kasi inyo, hindi mawawala yung pangamba ng tao na dadayain nyo eleksyon. Kayo pa mismo, Comelec. And your power came from the people. And the people is expecting an honest to goodness election. Where we are now. Doon tayo ngayon dito sa peaceful transition. Doon tayo. Yun ang gusto ng taong bayan eh. Di ba? So, hintay kayo na mapuno lahat. Yung iba, puno na. Kaso yung iba, ayaw pang mapuno eh. Paano mapupuno? Nakasahod na ganyan yung palangganan niya. Pagka medyo nararamdaman ng puno na eh. Hagis na ngayon, tapos ganyan ulit, sahod ulit. Wala. Paano mapupuno yun? Mapapasensya talaga. Kaya wala. Confused kami. Kasi if Inday Sara is preparing a battery of lawyers and as stated na she will ganito ganyan, tas inaano nila, ang late na huli na nadinig ko is that they are countering yung hindi dapat tignan yung bank account niya, etc. No? Tapos pagkatapos ng eleksyon, itutuloy impeachment niya, and then there's talk na baka pwedeng ituloy yung impeachment ngayon pa lang. So confident ang administration na ngayon they have the numbers. No, pere. They have the numbers. So, kasi pagka na-impeach si Inday, magkaroon ng eleksyon, masira yung endorsement ni Inday kasi na-impeach siya, sinira siya ng gusto, and then iboboto siya. So, there's still that legal na kung itutuloy impeachment o hindi. So, kung hindi kaya, pagkatas na eleksyon, ngayon pagka, kinakailan dayain nila eleksyon para lumitaw yung numero nila para ma-impeach si Inday. Kayong mga nasa Malacanang, kahit anong gawin nyo, magre-revolusyon yung tao. Kasi kalaban nyo, 32 million. Gago kayo. 32 million na botante. Mahina ka sa arithmetic talaga, tambay. Pinakamalaki mo kunyari, 300,000 na bumoto sa'yo. Putra, 200, 100,000. Ewan ko ilan yung boto mo. Pero ang punto doon, wala sa'yo na, Diyos mio, paano ka? Nahin ako. Okay. So, naawa ako, President Bangag. Naawa ako sa inyo. Pero hindi ko hawak lahat eh. I can only answer for my actions. And we cannot just proceed without consulting the right people. Ayaw namin mag-end up na nanggulo kami. You see what I mean? No? We're still responsible people sa FGF. Ayaw namin na mapasama ang FGF at the same time mapasama ang Pilipinas. Yun ang gulo ba kami? Sabihin, ba't kayo tumayo, etc. Dedepensahan nga namin. Therefore, walang closure. Natakot kayo na si Inday magigilty, no? Yung ganun yung usapan. Pangit. So, we're listening, observing, and waiting for the lead of people, the major players, no? So, yun yung sa amin. That's why ako, panay solusyon na lang ang gusto kong pag-usapan. Ayoko na sumali sa... Kasi sabi, masisira ka lang eh. Kakahintay.
Matan, sana po matapos na itong bangag admin. Wishful thinking, Fernando Baluyot. Good day, Sir Kapitan Dado, watching from Riyadh, KSA. Kamusta kayo sa Riyadh, KSA? Shirley, FGF Canada, shoutout po lahat ng OFW, FGF Team Leader. Shirley, FGF Canada, kamusta kayong lahat? Kamusta lahat ng FGF International? President Bangag, wala na pag-asa, Kap Dado, kahit puro takbo sa korte. Pero ang kailangan natin yung mamumuno para mapatalsik ang mga kawatan. Yan, ikaw naniniwala ka. Paniwala mo yon, opinion mo yon. Paano yung iba? Hindi naniniwala sa opinion mo. Di ba? Ang opinion nila is Route 54. Ang opinion mo, Route 83. No. Sarap no, Route 83. Parang ang tatayo, 83, no? Route 83. Kaya nila gusto ko ikulong. Inciting to sedition. Para manangawa. Kaya, DOJ, para manangawa, ilabas nyo na yung resolution. Ano nyo na ako? Hanapan nyo ako ng probable cause, di ba? Parapol nyo na sa korte. Warrant of arrest. Yun lang hinihintay ko. Para Route 83. Si Raulo, no? Route 83. Kasi, kahit analyze mo, doon din punta eh. Doon din punta eh. So, we can wait it out or we can stand up. So, yun yung The longer we wait, the more they plunder the country. The longer we wait, the more the question. Ayan na naman. Marso na. April, May, June. June. April, May, June. June. Bagyo na naman. Baha na naman. Anong ginawa after 1 year? Anong gagawin natin? Tingnan natin. June. Ay, sakit ng ulo niya. Plundered country and then may election. Wala nang rally-rally yan kasi bahain na. Paano ngayon? Summer na. Panay heatwave na. Mainit. Mahirap mag-rally na ngayon. Sobrang init. May himatay dyan. Tapos sana yung November, December, January, February. Doon sana. But people don't see it that way. That's the problem. People want to take Route 54. Cynic yun, cynic. Cynic eh. Ipapakita yung ano pa talaga, merong konting may hustisya, yan. Sabi ko sa inyo na beware kasi baka pinapadama lang kayo. Matatalino tong kalaban. Matatalino, 2 steps forward, 1 step backward. So you're taking the route, the scenic route. Meanwhile, tinitira ka na dito. Tinitira ka para hindi ka makapunta dito sa Route 83. Lahat na kinakailangan nilang gawin para hindi ka makakonvert dito. Kasi pag dumaan ka dito, akala mo nasa scenic route ka, you're making believe na may pag-asa, there's hope, there's may nananalo tayo, yung ganun ba. Pero biglang pagkadating dito, dead end ka. Wala. Hindi ka na makabalik dito. Bus na yung tao namin eh. bus na yung tao namin eh. Ginagapang kami eh. Paano kayo mga commanders namin magapang din? Okay, so yun yung Emerald Gem, Sir Dado, may tendency na mandaya ang Team Bangag. Meron? Na booking sila kaya kinasuhan nila si Attorney Harold Respicio. Yes? Kaya nga eh. Manuel Jr. Batung, pwede ako sumali, FGF, 73 years old na ako. Maraming salamat po, Cap General Da. Maraming salamat po. Manuel Jr. Batung, 73-year-old. Meron pa sumali 80 eh. No? Maraming salamat.
it's a nice thing to, it's inspiring other people na malaman 73 years old gusto sumali. Why? Because you believe in what FGF can do. We can change the country in our lifetime. You're 73, I'm 64. A lot of us people are seniors, tapos nun, yung mga nakakausap ko nga, panay senior din eh. And then naniniwala sila na kahit papano, bago tayo maging bangkay, knock on wood, pwede natin baguhin ang Pilipinas na hindi na sayang yung buhay natin na bago natin. Yun yung inspiration eh. Kaya kayo lahat, kay Duterte camp kayo, kay Marcos camp kayo, pwede ba baguhin natin ang Pilipinas? In our lifetime, tigil na natin tong kagaguhan na tong ginagawa natin. Kasi kasabay lang natin niya Singapore noon. We were number 1 in Asia, number 2, number 1 in Asia. Peso to dollar is 1:2 pesos. Ngayon, 1:59, 58, ganon. Ha? 1:57. So, ang ano doon, sobrang kawawa tayo eh. Napag-iwanan tayo. Yung mga kasabayan natin na tinuturuan natin on how to plant rice, ngayon sila, nag-i-import tayo sa kanila. We're number 1 importer of rice in the world when we should be the number 1 exporter in the world. Shit talaga. Shit. And we have politicians who don't even care. And that's why yun yung topic natin na how we're going to solve things. Manuel Jr., Batung, pwede ako sumali? Yes, pwede. Tawagin niyo si Commander Reggie, no? Kundi kaya, doon sa link ko na ilalagay, doon sa description box, pasukin niyo yon, scroll down kayo doon sa Facebook na post na yon, nandun yung mismong link. Na diretso kayo, and then, yun na, registered na kayo. You don't have to be a combatant eh. You can be an FGF member, supporter, follower, or kahit nga taga-dasal eh. No? Taga-dasal. Because fighting for the Filipino family is not just bang, 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 bang. No. It's the whole thing. We support each other, we inspire each other, we care for each other, walang iwanan. Yun yung essence ng grupo natin. Na in the event na magkaroon ng gulo-gulo, at least ready tayo para kaya natin depensahan yung mga kababayan natin. Okay? Mang Manuel Jr. Batung. Alan El Mundo, watching live here in West Mincom. Thank you, Alan. Kamusta dyan sa West Mincom? Mrs. TJ Pito. Shoutout po Supremo, mabuhay po kayo at lahat ng FGF watching from San Diego, California. Thank you. L.A. Amboy, itong Comelec sir, may bagong pakulo naman ginawang opposition ang Nationalista Party. Paano naman ang PDP laban? Mandadaya talaga sila. Kaya people power na solusyon sa lahat ng kahibangan. Yes, Eli Amboy. Ang problem, mag-people power kayo, ano yung solusyon? People power is not the only solution. It's just the step forward. People power, tapos doon manalo kayo bigla, nagkaroon ng change of administration, and then what? O, ano yung solusyon? Anong gagawin natin? Diba? Kaya nga yung sinasabi ko sa vlog, kayong mga nag-a-attempt na gustong mamuno ng Pilipinas, be sure, alam niyo yung gagawin ninyo. Hindi yung palit lang tayo administration. And then, kung i-adapt nyo the same old baloney, and then itong mga iba nakisakay lang para mag-survive politically, and then eventually they will have positions in government kasi nagkaroon ng compromises, patay tayo. Wala. Balik tayo sa dati. Nakaw. Sarap yung tiko Celsa Chung. Good evening, Kapdado. Watching your vlog from Australia. Ingat, sir, at si Sir Mitran. Thank you. Kumusta kayo sa Australia?
Celsa Chung. Celsa, makain ako ha. Josephine